kababayan, kayo po ang humusga, kayo po ang magsabi at ating pong labanan ang fake news ng Malacanang. Ang sinasabi po natin dito, panay blanco, bilyong-bilyong pisong halaga, blanco, itong Bicameral Conference Committee report. Firmado po ito. Wala pong nagsabing blanco yung GAA, yung General Appropriations Act. Malacanang po nagsabi nun. Linilihis nila itong usapan. Ang inexpose po ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab ay ang mga blanco pagdating sa bilyong-bilyong pisong halaga ng Bicameral Conference Committee report na siyang naging pundasyon at basihan nung General Appropriations Bill at nung enrolled bill na ito ay pinadala sa Malacanang at pinirmahan ni Bongbong Marcos at naging General Appropriations Act. Pati po yan tatalakayin natin para maunawaan po ng higit sa marami nating kababayan yung tinutawag nating budget process. So malinaw po sa ating saligang batas. Una-una nabasag po natin yung fake news ng Malacanang. Wala daw pong blanco, yan po blanco lahat. Bilyon-bilyong piso blanco. Ito ho yung aking sinabi kagabi na paano ka napunta sa 6.32 trillion pesos na taunang budget for 2025. Panay blanco po ito. Ibig sabihin, yung 1 plus 1, hindi na po magbabago yun. 2 ho ang sagot doon. Yung 2 plus 2, ang sagot po doon ay 4. Pero yung 3 plus blank, hindi po maaaring maging 6.32 trillion ang magiging kasagutan doon. Kahit po mga batang nag-aaral sa elementary, alam po yung kasagutan sa 3 plus 3. Pero hindi po kayang sagutin ng kahit na sinong scientist o inventor o henyo yung tanong na 3 plus blank is equal to 6.32 trillion pesos. Yan yung malaki nating pinag-uusapan at nadiskubre at inilahad ni Pangulong Duterte at ni Congressman Sid Ungab. Nandun po ako nung gabing yun, nung amin pong pinakita ito, na hindi po ito peke. Ayan po, ang Malacanang po ang nagpapalaganap ng fake news. Pinipihit po nila yung usapin sa GAA. Wala pong nagsabing may blanco yung GAA. Ang sinasabi natin, blanco itong final document na naging basihan ng GAA. Iyan ang pinag-uusapan natin. Kay Balitang Hopya Money Popcorn, ano po ba ang BICAM sa GAA? Yung BICAM, wala po yun sa GAA. Babanggitin ko po yan. Malinaw ho sa ating saligang batas. Silipin po ninyo, pakisilip po ninyo, Article 6, Section 24, that all appropriation, revenue, or tariff bills shall emanate or originate exclusively sa House of Representatives. Malinaw po yan. Yung ating mga nakasubaybay na magagaling na abogado, yung mga nag-aaral ng batas sa law schools, alam po nila yan. At pati po mga ordinaryong Pilipino, dapat po silipin ninyo yung ating saligang batas. Malinaw po sa ating saligang batas, Article 6, Section 24. All revenue, all tariff, all appropriations bill shall, to the exclusion of all other bodies, shall originate exclusively sa House of Representatives. So walang ibang pwedeng pagmulan yan. So nalinaw po natin yung constitutional basis or provision. Ngayon, yung annual budget magmumula lamang sa House of Representatives, originally yung appropriation. Pero yan po ay isusumiti ng Executive Department nung tanggapan ng Pangulo. Meron pong tinatawag na President's Message o yung budget message ng Pangulo at nandyan din po yung National Expenditure Program. Nandyan po nakadetalye kung ano-ano yung mga inihinging funding o pera ng Executive Department para sa parating na taon at ito yung mga kinakailangang priority na pondohan ng ating Kongreso. At bukod po dyan, meron pang isang document na kasama. So meron na po tayong mensahe ng Pangulo, meron na po tayong yung NEP, yung National Expenditure Program, may kasama din po yan yung BESF, yung Budget Expenditures and Sources of Funding. Kinakailangan po yun kasi kinakailangan nagbabangga yung mga dokumentong yan para hindi naman po pwedeng blanco. Kagaya po nito blanco. Kaya po merong
budget, expenditures, and sources of funding. Namin yung reactions niyo regarding Yung? reactions niyo, sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank item. He's lying. I will give you one good example dito sa ginagawa nilang pagtatago doon sa budget sa BICAM at saka doon sa GAA na pipirmahan ng Pangulo. Let's say for example dito ito po ay BICAM, itong BICAM report po ito. Titignan natin itong seed buffer stacking na ito. Nakita naman natin na blanco talaga yan di ba? Ang linya nito is the amount of and then blank siya. Appropriated herein para sa ganito, para sa ganyan. Yung amount niyan is nakalagay dito is 986,935,000. Yan po ang ipapapirma nila sa Pangulo. Kasi ito nga yung BICAM, di ba? Yung mga buhaya na nasa BICAM committee. Ito yung ilalagay nila for example na amount at pipirmahan yan ng Pangulo. Ngayon, puntahan natin yung GAA mismo na pinirmahan ng Pangulo. Ipag-compare natin yung difference ng amount. So, ito na po yung GAA 2025. Ito na po yung napirmahan. So, makikita natin dito, ayan po, seed buffer stacking po yan. So, magkaano po yung amount dito? Dito, ang amount na dito, makikita natin na 994,535,000. So, magkaano ang kanilang in-insert? Kanina, 986. Ayan ho, 986. Tapos, yung na-insert nila is 994. So, kung doon sa BICAM, 986,935 million, dito na sa insertion nila 994. So magkano? More likely ang idinagdag nila ay more or less nasa 8 million po. Ayan, nasa 8 million ang ibubulsa nila. Ang tanong, sino kaya ang magbubulsa niyan? Yan ang dahilan kung bakit sila naglalagay ng blanco. Para pagdating sa pirmahan, pwede na nilang i-insert yung amount na gusto nilang i-insert para pag-release na ng pondo, yun ang ibubulsa nila. Kung nyo po na gustong mag-verify nitong ginagawa natin ngayon, pwede ninyong puntahan yung GAA. Ipag-compare ninyo dito sa document na inilabas ni Kong Isidro at i-compare ninyo yung amount dito sa BICAM report at doon sa GAA. Makikita ninyo may difference talaga yung amount. So halimbawa, pinag-uusapan natin ay yung National Fisheries Program. Ang BICAM report nila ay 6.2 billion. Pagdating sa GAA na, yung ipapapirma sa Pangulo, madadagdagan yan. Madadagdagan kasi kailangan nilang dagdagan para sa bulsa nila. Ni Lucas Bersamin, naglabas ng kanyang press release, wala daw page or pages ng national budget ang blanco. At nasa public view naman daw itong DBM website o itong national budget natin. Pero ang pinag-uusapan natin ay hindi yung GAA. Ang in-expose po ni Kong Isidro ay yung BICAM report po, wherein nagsama-sama yung mga buhaya para ilagay ang blanco at ipapirma yung final doon kay Marcos Jr. Ngayon, the same din ang sabi ni Marcos Jr. Tignan ninyo. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. See? Ang pinag-uusapan dito, yung BICAM report na tinignan ni Kong Isidro 3 days ago na blanco-blanco pala yung mga ibang parts doon at ipinapirma sa Pangulo. Ngayon ang tanong dito, kung hindi pala inosente itong si Marcos Jr. dito, bakit instead na sabihin niya, oy, kayong mga nagpasa nito sa BICAM kung makikita ko at mapapatunayan ko na bakante nga talaga ito, you're liable and sisisantihin ko kayong lahat. Parang si PRRD.
na kahit sinong gabinete niya at may gumawa ng kapalpakan at kabalbalan ay sinisasante niya kung hindi man pinapagalitan o kaya sinususpinde niya. Pero itong si Marcos Jr., parehas ang sinasabi ng BICAM, parehas yung sinasabi ni Lucas Bersamin, parehas din yung sinasabi niya. Therefore, alam niya at malamang sa malamang siya ang nasa likod nito. Teka, tanong ko pala, bakit Marcos Jr., habang sinasagot mo yung media dito sa tanong na to, parang nanginginig ka ata? It's a lie. Parang balisa ka sa sagot mo. Sino ngayon ang lying? Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisihin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Okay. Sige, puntahan natin ang GAA 2025. Puntahan natin ang DBM. Ayan ho, ida-download po natin ito. Ayan po, download natin. So pagka-download natin, ang lumalabas ay yung GAA. GAA po ito. Again, ang pinag-uusapan natin ay hindi GAA, yung BICAM report. Yung BICAM report na sinasabi nila na magiging transparent daw sila at nasa DBM website. Pero pag-check natin sa DBM website, what? To go further into that, i-search natin yung BICAM. Baka nga naman meron. I-search natin yung BICAM sa DBM. Search. Ayan. So makita ninyo, walang lumalabas na BICAM. BICAM report sa DBM website, wala pong lumalabas. So, nasaan yung sinasabi nila na it's available on public documents sa DBM? So, itong BICAM report na ito, sila-sila lang ang may hawak, mga kongreso. Nagkataon lang na si Kong Isidro masipag at binalikan niya yung BICAM report at nakita doon yung mga blanco na nasa dokumento. Kaya wag kayong magpapalusot ha, Marcos Jr., na walang blanco sa GAA. Iba po yung sa GAA kasi sa GAA may insertion na po. Pero doon sa BICAM, blanco. Sino ngayon ang lying? It's a lie.